Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tunghayan nyo ang munting presentasyon ng pangkat pangalawa. Mga kabanata. Kabanata 8 na pinamagatang Maligayang Pasko. Kabanata 9 na pinamagatang Si Pilato. Kabanata 10 na pinamagatang Karangyaan at Karilitan. Panghuli, Kabanata 11 na pinamagatang Los Baños. Nilalaman: tauhan, tagpuan, buod, at kaugnay nito sa totoong buhay. Kabanata 8 na pinamagatang Maligayang Pasko. Ang mga tauhan dito ay si Huli, anak ni Kabesang Tales, kasintahan ni Basilio, at nagpaalila kay Hermana Penchang upang mapalaya ang kaniyang ama. Tandang Selo, ang ama ni Kabesang Tales na napipi o hindi na nakapagsalita dahil sa mga matinding sinapit ng kaniyang pamilya. Hermana Penchang, ang mayaman at madasaling babae na pinaglilingkuran ni Huli. Tagpuan, tahanan ni Tandang Selo at simbahan. Buod, araw ng Pasko. Maagang gumising si Huli upang maihanda ang sarili na manilbihan sa kanyang bagong Panginoon na si Hermana Penchang. Bago siya natulog, sa nakarang gabi ay nanalangin siya na magkaroon ng himala. Kinaumagahan agad na tinungo ang kinalalagyan ng mahal na birhen upang alamin kung may 250 piso na nasa ilalim nito na maaaring ipantubos sa kanyang ama. Sa kasamaang palad ay hindi naghimala ang mahal na birhen, kaya inaliw na lamang niya ang sarili at inayos ang mga damit sa kaniyang tampipi na dadalhin. Pilit pinapagaan ni Huli ang kalooban ni Tandang Selo sa kalungkutang nadarama nito dahil sa pagpapaalipin ng kanyang apo kay Hermana Penchang. Umalis si Huli na hindi man lang nabati na maligayang Pasko ang kaniyang lolo. Pinanood na lamang niya sa bintana ang mga taong bihis na mga dumaraan, mga batang binibihisan ng magara ng kanilang mga magulang upang magsimba. Pagkatapos ay dadalhin sa kanilang mga ninong at nitang upang mamasko. Dumating sa bahay ni Tandang Selo ang kanilang mga kamag-anak upang mamasko, ngunit nang babatiin na niya ang mga ito ay laking gulat niya na walang salitang lumabas sa kaniyang bibig. Napipi ang lelong ni Huli. Kaugnayan sa totoong buhay. Ipinakita sa kabanata na umaasa si Huli sa milagro at ngayon ay ganun din tayo. Hindi maiiwasan ito lalo na sa mga Pilipino na umaasa sa himala. Ngunit tandaan natin na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan nating umasa sa himala. Kailangan din nating kumilos. Ang realidad ng buhay. Sa kabila ng mga malulungkot na pangyayari, patuloy ang buhay. Ito ay isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok, kailangan nating ipagpatuloy ang ating buhay. Sakripisyo at pagmamahal para sa pamilya. Ipinakita ni Huli ang pagmamahal sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagtatrabaho kay Hermana Penchang. Ikasyam na kabanata, pinamagatang si Pilato. Unang tauhan, si Tandang Selo, ama ni Kabesang Tales na nabaril ng kanyang sariling apo. Juliana o Huli, anak ni Kabesang Tales, apo ni Tata Selo, at katipan ni Basilio. Basilio, panganay na anak ni Sisa sa Noli Me Tangere, mag-aaral ng medisina at kasintahan ni Huli. Hermana Penchang, ang mayaman at madasaling babae na pinaglilingkuran ni Huli. Kabesang Tales, ang naghahangad ng karapatan sa pagmamay-ari ng lupang sinasaka na inaangkin ng mga prayle. Padre Clemente, tagapangasiwa ng hasyenda, siya ang nagsumbong na ipasamsam ang mga armas na dala ni Kabesang Tales. Tagpuan, sa bayan ng San Diego.
Kumalat sa bayan ang balita ng pagkapipi ni Tandang Selo at pagkadukot kay Kabesang Tales. Naawang iba at ang ilan na may nagkibit-balikat lamang. Nagbugas kamay naman ng alperes, anya sumusunod lamang siya sa utos at hindi niya sinasadya iyon upang bigyan ng pagkakataon ang mga tulisan upang dukutin si Tales. Si Padre Clemente naman ay siyang nagsumbong na ipasamsamang armas na dala ni Cabeza dahil nag-iingat lamang siya sa masasamang tingin nito. Anya pa ng padre ay parusa raw iyon ng langit dahil sa paglaban niya sa mga utos ng korporasyon. Sinabi ni Hermana na parusa iyon ng Diyos sa kanilang pamilya dahil hindi raw tama ang kanilang pagdarasal. Hindi raw marunong magdasal si Uli ng Abaginoong Maria at Santa Maria. Nang wasto na siyang pagdarasal daw na dapat gawin ng isang mabuting Kristiyanong may takot sa Diyos. Utos ni Hermana kay Huli na makipagkita sa praile at basahin ang libron Tandang Basyong Makunat. Nagawa ng isang praile araw-araw. Nakaalis naman ang dalaga sa pagpapahirap ni Hermana Penchang nang matubos siya ni Basilio gamit ang perang natipon nito galing sa Maynila. Nang mabatid ni Hermana Penchang ang pagtubos ni Basilio sa kasintahan, may sinabi niyang ang binatay isang demonyong nagaanyong estudyante na ibig lamang mapahamak sa kaluluwa ng dalaga. Sa kabilang dako ay nagdiwang ang mga praile dahil sa pagkapanalo nila sa lupa. Nakalaya naman si Cabezang Tales sa pagkakabihag niya sa tulisan na tulong ng kwaltang naipon ni Huli. Dumating ang Cabeza na naipamigay ang kanyang lupain at pinapaalis na rin siya sa kanyang tahanan. Wala na siyang nagawa at napaupo na lamang sa tabi ang kanyang ama na hindi nakapagsalita. Kaugnayan nito sa totoong buhay. Ang labis na pagkarelihiyosa ni Hermana Penchang ay nagpapakita na kinain ng sistema ng relihiyon ang buhay ng mga Pilipino ngayon. Maging paniniwala nito sa isang demonyo, si Basilio at ang pagpilit niya kay Huli na magdasal. Ang pagpapahirap ng mga makapangyarihang praile ay kay Cabezang Tales na walang kalaban-laban ay nagpapakita ng pang-aabuso sa mga mahirap na magpasa hanggang sa kasalukuyan ay nangyayari pa rin sa ibang lugar.